Kamusta po ang dagsa ng turista dito? Kailan po siya dumadagsa or kailan po kukunti ang turista na dumarating dito? Ang pinakamarami po dito pag beer month, yung halos yung mga November, bago December, hanggang Christmas, New Year yan. Dahil po malamig. So sa mga araw po, halimbawa Lunes hanggang Linggo, gaano po karaming turista dito? Or anong pinakamaraming turista na dumarating? At dito rin, may napansin ako na estatwa na ang isang mag-ama at isang baboy ramo. So dito nga ay ang ibig sabihin nito, ang pinagmulan ng pangalan Tagaytay. Higit pa sa mga atraksyon at ganda ng tanawin ng Tagaytay ang mararanasan mo. Mas malamig pa sa lamig ng paligid ang kwento na baka ngayon mo lang malalaman. Muli niyo akong samahan sa panibagong kwento ng paglalakbay dito sa lungsod na nakaupo sa gilid ng bangin. Medyo hindi maganda ang panahon ngayon dito sa Tagaytay. So pansin naman natin dito sa mga karsada, medyo basa pa. Dahil nga tayo nagpatila muna ng ulan dahil nga halos 2 linggo na tayong inuulan-ulan dito sa Pilipinas. At nagpatila muna tayo dito at nagkape dito sa The View. So maganda ang lugar at maganda rin ang tanawin. At napansin din natin habang tayo ay nagdo-drone, nakita natin yung mga ulap na parang niyayakap ang kabundukan. So madalas lang natin itong makita sa Benguet at Mountain Province. Pero dito ay ma-experience nyo rin yung ganitong senaryo. Kaya minsan talagang nagiging zero visibility yung mga kalsadang dadaanan mo dito dahil nga sa mga ulap na tumatabon dito sa kabundukan. Habang dumadaan tayo sa mga kalsada ng Tagaytay, napansin natin kung gaano karami ang mga restaurant, hotel, establishment at iba't ibang negosyo na makikita sa paligid. Makikita mo rin kung gaano kaabala ang mga lugar, lalo na't kapag maraming turista na pumupunta rito. Yeah, we rock the party non-stop like this. Yeah, we rock the party non-stop like this. At nakita nyo naman kung gaano karaming establishmento at kainan dito sa kahabaan ng National Road dito sa Tagaytay. At dahil nga sa dumadagsang mga bisita na pumupunta rito, hindi na rin maiwasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko. At buti na lamang, nagkaroon na rin dito ng mga alternatibong ruta, kabilang na itong tinatawag nilang Tagaytay Flyover or itong Tagaytay Mendez Flyover. At ito ay nakakatulong para mabawasan ang congestion ng trapiko dito sa lungsod ng Tagaytay. Kaya yung mga sasakyan na pupunta ng Batangas ay dito na dumadaan sa flyover. Kaya tuloy-tuloy na ang daloy ng trapiko. Hindi na nila kailangan makipagsiksikan pa dito sa intersection sa ilalim nitong flyover. Kaya ang biyahe ngayon dito ay mas mabilis na. Isa sa mga naging dahilan kung bakit naging mabilis ang pag-asenso ng lungsod na ito ay dahil sa mga atraksyon. At isa na nga dito ay itong Sky Ranch. Binuksan ito noong 2013 at naging isa sa mga popular na tourist attraction dito sa Tagaytay dahil sa mga pamilyang gustong magbakasyon or magpunta sa mga atraksyon katulad nito na galing Metro Manila at karating probinsya. At dahil nga nasa mataas na bahagi ito ng lugar, hindi lamang mga rides ang makikita dito, kasama na din dito ang tanawin ng Taal Volcano at Taal Lake. At dahil sa mga ganitong pasyalan, marami na aakit pumunta dito sa Tagaytay. Hindi lang para makita ang tanawin, kundi para magbakasyon, mag-relax, kumain, at magpalipas ng oras kasama ang pamilya at kaibigan.
Napansin din natin na kahit weekend ngayon, kukunti pa yung tao kasi nga medyo masama ang panahon dito sa Tagaytay. So yung napansin natin ng mga tao, siguro nagbaka sakali lang sila kung aaraw ba o uulan ngayong panahon na ito. Medyo buti pinagbigyan tayo dahil umaraw ngayon. Ngayon naman puntahan natin tong isa sa mga kauna-unahang atraksyon na dinarayo dito sa Tagaytay. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga unang tourist spot dito sa Tagaytay. Dahil nga sa ganda ng lokasyon nito, nakita ang panoramic view ng Taal Volcano. At dito rin may napansin ako na estatwa na ang isang mag-ama at isang baboy ramo. So dito nga ay ang ibig sabihin nito, ang pinagmulan ng pangalan Tagaytay. Saan nga ba nagmula ang pangalang Tagaytay? So ang pangalang Tagaytay nagmula sa salitang taga at itay. Sa mga lumang kwento or sa mga sinaunang kwento dito sa Tagaytay ay nagmula raw ito sa kwentong nangangaso ang mag-ama at nakakita sila ng isang baboy ramo na nagulat ang bata na nakapagsalita siya ng taga itay. Kaya nagmula ang salitang Tagaytay sa taga at itay. Kaya kinalaunan ay tinawag na itong Tagaytay. Dahil nga sa gumaganda na rin ang panahon, medyo dumadagsa na rin ang dami ng mga turista dito sa Picnic Grove. So ngayon naman ay magtutungo tayo sa isa pang sikat na pasyalan dito sa Tagaytay at matatagpuan ito sa tuktok ng Mount Sungay. Sir, inabutan nyo na ba ang pagdagsa ng mga turista dito? Inabutan ko na. Dito na po kayo pinanganak? Dito po, taga-Tagaytay po. Taga-Tagaytay po kayo? Apo. Kamusta po ang dagsa ng turista dito? Kailan po siya dumadagsa or kailan po kukunti ang turista ang dumarating dito? Ang pinakamarami po dito pag beer month, yung halos yung mga November, bago December, hanggang Christmas, New Year yan. Dahil po malamig. So sa mga araw po, halimbawa Lunes hanggang Linggo, gaano po karaming turista dito? Or anong pinakamaraming turista ang dumarating? Mas pinakamarami po dito pag Sunday at saka Saturday talaga. So doon lumalakas ang kita. Ngayon po kasi medyo kukunti kasi nga po lalo na po nagtaas yung mga diesel. Mas medyo kukunti. Mas marami pa po yung nagko-commute kaysa mga nasa biyahe. Tsaka masama rin ang panahon, ano ba? So pag maraming turista, maraming kita. So, kumbaga po tama lang, makakabuhay ng pamilya. Pag kagaya po ngayon, wala kaming masyadong mapilahan. Sunday pa po ngayon, tapos dito pa kami sa baba. Kasi schedule lang din po kami dito. Bali, pestuhan ang nangyayari sa mga tindahan. Hindi po kami doon pwedeng magbenta kasi masususpended po kami ng isang buwan. Kumbaga kanya-kanyang area lang po. Bawal lumipat, ano po?
Ngayon ay paakit na tayo sa People's Park. So may mga bago nga pala dito. So ito yung mga e-trike na pwede nyong sakyan. So 100 pesos lamang ito. Simula doon sa baba hanggang sa makarating tayo doon sa taas. So solo nyo naman yung 100 pesos na yan. Dahil nga medyo marami na rin kami lakarin, sumakay na kami dito sa e-trike. Napalitan na po yung mga jeep. E-trike na lang. Mas mararamdaman mo nga ang lamig dito sa bahaging ito dahil tayo nga ay nasa pinakamataas na bahagi dito sa Tagaytay, ang tinatawag nilang Mount Sungay. Dahil sa lakas din ng ihip ng hangin kumpara dun sa mas mababang parte ng Tagaytay. Itong abandonadong gusali na ito ay dating proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dito sana patutuloyin ang dating presidente ng Amerika na si Ronald Reagan. Dahil nga hindi natuloy ang pagbisita nito ay napahinto na rin ito sa construction. Sa tingin ko, isa rin ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagbisita dito ni Ronald Reagan ay dahil sa lumalalang gulo ng politika dito sa Pilipinas. So dahil nga noong August 21, 1983 ay na-assassinate si late Senator Ninoy Aquino at ang takdang pagdating dito ni President Ronald Reagan naman ay November 1983. So noong October 3 ay in-announce na hindi siya tutuloy sa pagbisita dito sa Pilipinas. Ang tawag nga pala sa lugar na ito dati ay Palace in the Sky. Dahil nga ito ay tanggapan sana ng mga mataas na opisyal ng gobyerno or kinukonekta ito sa Malacanang Palace, kaya Palace in the Sky. At dahil ito ay binuksan na para sa mga ordinaryong mamamayan at turista, ito ay tinawag na ring People's Park in the Sky. Hindi lang ito basta lugar na pinupuntahan para sa malamig na hangin at magandang tanawin. Isa ito sa mga kaibang lokasyon na may sariling kwento at patuloy na nagbabago habang lumilipas ang panahon. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon marami pa rin patuloy na bumabalik dito para magpahinga, mamasyal, kumain o simple mag-enjoy kasama ang pamilya. At sa bawat pagpunta mo dito, iba-iba man ang dahilan, isa lang sigurado mararamdaman mo. Iba talaga ang Tagaytay. Sana nagustuhan nyo ang kwento ng paglalakbay natin ito. At para mas lalo nyo masubaybayan ang mga kwento ng kada lugar na ating pinupuntahan, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang story ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!